my beloved Boss Mike Severa. Eto na si Sarah. Kamukha niya yung bakla. Yung tingin niya, mga kababayan, kakaiba. Parang kakain ng tao. Nako, galit na. Ha? O sige, ano? Akala mo ba hindi sasagot si Pangulo? Hindi unlimited. Hindi unlimited yung pasensya ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Grabe ka naman, AJK Pogo. Ha? Kamukha ba nung bakla? Parang hindi naman. Yung bakla na artista ni Madam Ellie daw. Mukha nga, ano. O sige, ito na. Pasok! Ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pass. Yan ay aking papalagaan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Oh, kita nyo, galit na. Narinig nyo yung sagot niya. Ulitin ko lang para sa inyo. Ha? Para sa mga DDS na mahal natin na nandito. Si Ballpoint Man pala nandito. Ay, nako. Ha? Oh, eto na. Mga kababayan, eto na, ha? Ulit. Sarah, galingan mo naman yung sagot. History lang yan, oh. Oh, ito na. Sabi dito, Sarah, baliw na. Oh, tuloy. Ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pass. Yan ay aking papalagaan, sabi ni PBBM. Oh, yung ganyang pagtatangka, mga kababayan, sabi ni Pangulo, ay hindi dapat pinapalagpas. Oo. Yan ay aking papalagan. Oo. Ano, mga kababayan? O sa mga hindi pa nakasubscribe kay Ballpoint Man, puntahan nyo yung kanyang channel. Pindutin nyo yung pangalan dyan, nandoon na kaagad kayo. Paano yan, Sarah? Sagot! Siguro si Sarah. Talaga? Sabi niya yun? Hindi niya inaasahan yung sasabihin ni Pangulo. Aba, Sarah, nakita mo naman. Hindi papalagpasin yung ganyang mga tahasang pagsasalita mo at pagtatangka sa buhay ng iba. Dahil alam mo, kung meron tayong tatanungin dito, si Teresita Tan lang yun. Di ba? Ito na. Sagot! PBBM, oo. Oo! Anong oo? Nakaisip siya. Nakaisip, mga kababayan. Ano naisip? Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Kita nyo, mga kababayan, bobo. Mga kababayan. Alam ko maraming nakakaalam dito. Hanggang sa ngayon, mga kababayan, hindi nalutas ang kaso. Diba? Hindi nalutas ang kaso. Reynito Kaloyal, thank you naman, galing kay Ballpoint Man. Hindi nalutas ang kaso, mga kababayan. Ano sinasabi nito? Na si pamilya ni Pangulong Bongbong daw ang nagpapatay kay Benigno. Ang bobo sa history, mga kababayan. Sarah, baka hindi mo alam na maraming mga sabi-sabi at hinala kung sino ang mastermind sa pagpatay kay Benigno Aquino. At alam yan ng mga Aquino, kaya nila tinigil yung pag-iimbestiga. Alam niyo yan? Sarah, alam mo ba? Hindi niya alam kasi tinuro na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na siya daw yung nagpapatay pamilya. Wala nang mga kababayan, walang alam si Sarah. Ito katunayan na to, mga kababayan, katunayan na ito, mga kababayan, na talagang mahina ulo ni Sarah. Oo, mahina talaga ulo. Palibasa ang nasa isip nito puro patayan. Kaya ang bukang bibig, patayan dito, patayan doon. Papatayin ko si Bongbong, ipapatay ko si First Lady at si Martin Romualdez. Ano?
Ano yon? Sino? Bakit? Dapat pinaliwanag mo. Oh. Oh. Next question. Next question. Next question. Yun lang yung sagot. Yun lang yung sagot ni Sarah dito. Mga kababayan. Alam nyo, daig pa to nung mga elementary. Oo. Hindi alam yung totoo, mga kababayan. Ang hina ng ulo. Mahina ulo, oo. So ngayon mga kababayan, at least pinapakita ko lang yung kahinaan ng ulo ni Sara Duterte. Abay, paano magiging presidente? Swerte ka na, nadala ka ni Pangulo at naging vice presidente ka. Pero mga kababayan, kung ito nagsalita lang, nakidebate, nung panahon ng kampanyahan sa pagka-vice presidente, malamang mga kababayan, ang boto nito, 14. Tulad din ng mga taga-suporta niya. Diba? Ay, nako, mga kababayan. Ulitin ko lang. Ang issue sa pagkamatay ni Benigno hanggang sa ngayon, hindi lutas yan. At naging presidente na si Cory, si Pinoy, si Ramos, 3 sa kanilang grupo. Abay, hindi nilutas yan. Diba? Hindi nilutas yan. Alam nyo na. So, ibig sabihin, maaaring totoo yung alin. Sinasabi na ang mastermind sa pagkamatay ni Benigno, eto kwentuhan. Sa lahat ng kanto ay yung pinsan nila. Oh, di ba? Sino ba naman ang nang ayaw ng hustisya? Di ba mga kababayan? Nasa iyo na ang kapangyarihan. Naging presidente na ang iyong asawa, ang iyong anak. Pero puta, bakit hindi nyo nahanap kung sino talaga ang mastermind dyan? So, ibig sabihin mga kababayan, alam naman nila, kaya lang nung nalaman nila kung sino ang nagpapatay at mastermind talaga, umurong sila. Yung iba nga sabi, may kinalaman si Cory para siya maging presidente. Total naman daw, ay eto kwento-kwentuhan lang liliwanagin ko. Total naman daw, si Benigno noon ay may sakit at malala at may taning na ang buhay. So, okay lang na isakripisyo para maagaw ang kapangyarihan. Di ba mga kababayan? Ganun lang. Ngayon, alam nyo na mga kababayan. So hayaan na natin si Sarah na mag-isip ng puro hango sa kanyang imahinasyon at kanyang kausap na siya lang ang nakakarinig at nakakakita. Okay ba mga kababayan? Trivia yan Trivia. Okay. So mga kababayan, eto na. Bibigay ko na sa inyo. Tandaan nyo, eto si Sarah, abay iimbestigahan na ng kapulisan at ng NBI. Dahil mga kababayan, sa kanyang mga pahayag na pagka daw may nangyari sa kanya, nag-hired na siya ng papatay kay Pangulo at First Lady at kay Martin Romualdez. Kaya eto ngayon iniimbestigahan mga kababayan. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano naman ang ginawa nila kay Leni Robredo nung panahon ni Digunyo na tatay nito. Okay. So ito na mga kababayan. NBI, pasok. Ascertaining that the video is indeed genuine and the utterances of the Vice President.
Mainit, baby. Thank you. Mr. Director Santiago. Ayan, ganyan po talaga ang kasi alam ko yan. Hindi naman kaila sa inyo. Pinagdaanan ko yan. Kailangan yung mga video, i-authenticate yan. Dadali sa NBI, sa CIDG, CIDG sa Krame para ipa-authenticate yung mga video, mga kababayan. Dinaanan ko yan. Diba? Dinaanan ko yan. Kaya alam ko yan. So, ganun din yung gagawin nila. So, ibig sabihin mga kababayan, talagang dinadaan nila sa proseso kung paano alamin kung may pagkakasala ba at dapat bang may panagutan si Sara Duterte sa kanyang pagbabanta na pagpatay kay Pangulo, First Lady Martin Romualdez. So eto na. Pasok. Can you kindly enlighten the group? Yes, ma'am. Good afternoon po sa inyo, sir. Alam niyo po, mandato ng sa NBI ng ating batas, Republic Act 10867. May primary jurisdiction po ang NBI to investigate threats on the President down to the Chief Justice. Yan, hanggang Chief Justice. Mula sa Presidente hanggang Chief Justice, kailangan, dapat iniimbestigan. Hindi sinasawalang bahala yan. Tuloy. So, hindi po namin to tinetake lightly when we receive the video clips. Yan. Yung video clips ni Sara. Ano ba yung video clips niya? Ito yun. Nagkalat naman yan eh. Sa tingin nyo, makakawala yan? Abay malabo na makawala pa yan. Diba? Ano sabi ni Sara? Sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Huwag ka mag-alala. Mga kababayan, maliwanag. So, itong video clip na to, nagkalat naman. Hindi na maitatanggi na totoo yan. Legit na legit ang video. Kita nyo naman. Galing yan sa parang Zoom meeting na online press con. Kita nyo? No joke yan. Oo, no joke. Paano ngayon yan? Eto na. Papasok na ang NBI. Ang balita ko, pati kapulisan, CIDG, nag-iimbestiga na yan. Sabi nga ni Vice President Sara, nagkondak ko agad kami ng investigation. First, I directed my cybercrime unit to investigate the authenticity of that video clippings. Yan. Dinadaan nila sa tamang proseso, Sara. Kabahan ka na. Baka akala mo dahil vice presidente ka, ligtas ka sa mga batas na nilalabag mo, ha? Pag may nalabag kang batas, kahit na sino ka pa, siguradong mananagot ka. Alangan naman yung hinahabla ng tulad ng ginawa mo na maliliit na tao. Pag ikaw, exempted ka. Hindi pwedeng ganon. Dapat lahat pantay-pantay. Hindi pwedeng may makaligtas sa lahat ng nagawang pagkakamali at paglabag ng batas. Oo. Kaya ito ang NBI, nagpahayag yung kanilang gagawing investigasyon. Sara, ikaw ang target nila. Baka nga, Benjamin Bernardo, mauna pa si Sara na makulong kaysa sa tatay niya. Ito na. Of that video clip. So, we found out, my investigators found out that the clip is not AI generated. Naku, hindi AI yan, boss. Ayan sabi nila, hindi AI. Tuloy. It is not deepfake, it is authentic.
So, Authenticate yan. Oh, authentic yan. Oh, kita nyo mga kababayan, authentic yung video. Sabi rito, sinugod daw. Oo, sinabi ko na. Yung mga tumaatin ng hearing na mga tauhan ni Sara. Abay, puro drama. Yung isa, mukhang hindi kinaya. Abay, na-hospital din. Anak ng tinapa. Hintayin na lang natin si Sara na baka mamaya siya na yung tanungin, siya naman ang ang isugod sa St. Luke's. Kaso, mga kababayan, hindi sila magkakasama nung kanyang COS. Ang gusto ni Sara, kahit isang segundo, hindi sila magkahiwalay. Kaya dapat magkasama sila kahit saan man mapunta. Ay, grabe. Tuloy. next step we do is to write yung platform. Happen to be na yung FB, Facebook. So we requested na preservation ng clip. So the Facebook ay kinikip na ang video clip for future reference. Ganito yan mga kababayan. Bilin ng abogadong kakilala ko. Kailangan sa investigasyon at pagpapasa ng ebidensya para shoot sa banga, kukunan nyo ng screen save nyo kasama pangalan, title, at kung kailan na-publish yung video na kung saan nirereklamo nyo na kayo'y naabuso. Ganun yan. So bukod doon, ida-download ninyo yung buong video para sa pagpresenta sa investigasyon sa korte, ipi-play nila kung saan yung timestamp ng sinabi niya na paninira sa inyo. Ganon, mga kababayan. Ganon ang mangyayari dyan. Sabi ni Marisa Sunakawa, 952 lang daw yung nag-like. Wala na akong boses, kakabalita. Baka naman pwede. Arbor ko na. Ngayon lang, isang like naman dyan. Mga alam na alam ni Arnold Lopez yan. Kasi siya yung nagpaalam. Okay, ito na mga kababayan. Balikan natin to. Alam nyo, sa lahat, baka sabihin ng mga DDS, meron bang DDS dito? DDS, magpakita na kayo. Baka sabihin nyo, binobola ko lang yung mga tao rito. Tandaan nyo, ginawa ni Digong. Sa panahon ni Digong, ginawa nila yan kay Leni Robredo. Eto mga kababayan. Huwag na natin tapusin yan kasi natalakay ko na naman at nasabi ko sa inyo yung buod ng pwedeng mangyari kay Sara Duterte. Thank you naman kay Ate Banji Camilosa. Opo sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Opo, maraming salamat po. Ito. Natalakay ko naman na kanina yung buod kung paano mangyayari sa investigasyon at kung paano yung maaaring resulta. Opo, So ito, balikan natin. Yung kay Leni Robredo, nung panahon ni Digong, eto mga kababayan, pasok. Lakihan ko lang mga kababayan para makita ko. Oo. Pwede bang pakibasa muna bago ko magsalita at bago ko talakayin, Ayan, kayo na, bumasa muna at mamaya tatalakayin ko habang iniinom ko tong aking salabat. So mga kababayan, BP Robredo not immune from suit. Ayan July 22, 2019. Ito, kasi alam nyo naman panggigipit ni Digunyo nung panahon niya bilang presidente at vice-presidente to. Mas masahol pa, mga kababayan. Mas masahol pa yung ginawa ni Digunyo na pangyuyurak. Tandaan nyo. Niyurakan ng gusto, naniwala ang maraming Pilipino. Minsan naniwala rin ako. Bakit? Kasi wala na tayong mabalitaan. Natututol sa balita.
ng administrasyon ni Dingunyo nung panahon na silang namumuno sa bansang ito. Mga kababayan. So, eto na ang ginawa nila. Pasok. Mali. Dito. Yan, para mabasa ko. This means the DOJ may proceed with its preliminary investigation on the charges of sedition or inciting to sedition, cyber libel. Ayan mga kababayan ulitin ko lang. Inciting to sedition, ano pa kasama? Cyber libel, walang immunity si Sara dito. At libel, putik na yan. So lahat mga kababayan, pasok si Sara dito. Estafa and harboring a criminal or obstruction of justice against Robredo, and that she could face trial in court should prosecutors find probable cause to indict her. So, ito ang tanong mga kababayan. Kay Leni Robredo, pwede? Pwedeng kasuhan. So, sa mga DDS na tangam-angmang, sasabihin nyo, panggigipit yan. Ganun ba? Kay Leni Robredo, inang-ina, ginawa nyo yan. Ngayon, kay Sara, maliwanag na maliwanag. Mga kababayan, yung kanyang pahayag. Ang tanong, hindi ba pwede kay Sara yan? Diba? So yung ginamit ng tatay ni Sara noon sa kanyang vice-presidente, pwede na. Pwede nang gamitin din kay Sara. Kaya mga kababayan, nako Sara, swak sa banga. Kaya yung pag-iinarte mo, halatang halata na. Hindi na obra, sawa na. Mga Pilipino, ayaw na. Bukong-buko ka na. Ang daming hindi maipaliwanag, di ba? Nag-umpisa na naman ito, mga kababayan, sa gagagahan niya. Imbis na sagutin yung mga tanong at mga resibong hindi maipaliwanag, mismong mga tauhan, abay, nag-inarte at nagdrama at may mega chichirya pa. Sabi din niya ni Pangulo, Our beloved Boss Mike, Boss Mike.